Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo ng dagat." Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Maliligtas na tayo! Nasaan ang pananalig niyo? At patuloy silang naglayag patungong Gadara sa tapat ng Galilea. Diyos, anak ng kataas-taasan, Diyos. Anong kailangan mo sa akin? Mawa ka. Huwag mo kong pahirapan. Sino ka? Leon, Panginoon, mawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kailaliman. Papasok na lang kami doon sa mga baboy. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! At lumabas ang mga demonyo sa lalaki Balik! at pumasok sa mga baboy. Umalis ka rito sa lamang klero! Iwan mo kami! Umalis ka sa lugar na to! Dayas! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Guro, paalisin mo na sila upang makapunta sa mga nayon sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sambahin ka, O Panginoong Diyos at Hari
na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging putim-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita Isa si kay Pedro, Moises. may ulap na lumukop At isa sa kay kanila Elias. at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." Guro, mahabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kahit sa isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin mo siya rito. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita.
kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisan niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na iginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramtan niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito.